Hello guys, welcome to Math Diaries. This is your host, Sir Melky. Today, ang pag-aaral natin sa General Mathematics ay ang representing rational function through its table of values and graph. So before we proceed, tingnan muna natin yung mga objectives na ating pag-aaralan sa araw nito. First, we are going to construct table of values as aid in drawing the graph of a given rational function. Number 2, we are going to represent a rational function through its table of values, graph, and equation. Okay, so for this activity, we are going to discuss the behavior of f near any excluded value. So this is done by completing the table using the function f of x is equals to 1 over x. So alam naman natin before na ang x natin is an independent variable. That is why kahit anong value ang ating ibigay sa kanya, pwede. So let us try. So magbigay tayo ng mga value ni x. So para makuha natin yung mga magiging value ni f of x. Dahil si f of x or si y, siya ay dependent variable. Nakadepende lang siya sa mga magiging value ni x. So now, if we are going to substitute negative 1 to our rational function sa value ni x, and then makukuha natin is 1 divide negative 1, so makukuha natin na value ni f of x is negative 1. Now, if we are going to substitute negative 0.5 to our rational function, makukuha naman natin is negative 2. And then, if we are going to substitute negative 0.1 to our rational function, so makukuha natin is negative 10. And then, if we are going to substitute negative 0.01 to our rational function, so makukuha natin is negative 10. And then, if we are going to substitute negative 0.001, so makukuha naman natin is negative 1,000. So, try naman natin if we are going to give a values of x na positive number. So, try natin from 1, positive 1. So, makukuha natin dito na magiging value ni f of x is 1 also. And then, if we are going to substitute positive 0.5, makukuha natin is a positive 2. And then, if we are going to substitute 0.1, makukuha natin is 10. And then, if we are going to substitute 0.01, makukuha naman natin is positive 100. At if we are going to substitute 0.001, makukuha naman natin is positive 1,000. So, you will notice, kapag ang value ng x natin from negative numbers, palapit ng palapit kay 0, ang value ng ating f of x naman ay paliit ng paliit. So, ibig sabihin, ito ay approaching to negative infinity. And then, dito naman sa positive number, kapag ang ating value ng x ay paliit ng paliit, palapit ng palapit kay 0, approaching 0, then ang value ng ating f of x ay palaki ng palaki. Ibig sabihin, it is approaching positive infinity. Now, so using this graph, mapapansin natin, sabi natin kanina, kapag galing na, pagka yung ating value ng x ay from this, ibig sabihin sa positive number muna tayo, kapag ito ay going to approach 0, so ang ating graph is, ayan, pataas. And then kapag naman yung ating value ng x ay galing doon sa left, so ang ating graph is, ayan, pababa naman. So, question. So, what have you noticed in this graph? So, you will notice that as x approaches 0 from the left, so from the left daw,
So, if x daw is approaching 0, ibig sabihin, palapit siya ng palapit kay 0, then yung ating f of x is decreasing without bound. So, ibig sabihin, ito ay pababa na pababa. In contrast, as x approaches 0 naman daw, from the right, so mula dito sa right, palapit siya ng palapit kay 0, and then yung magiging graph natin is increasing without bound. Okay? So, let us try. So, using this example number 1, let us complete the table using f of x is equal to 9x plus 2 over 3x plus 12 and discuss the behavior of f near any excluded x values. Okay, so based on the function, you will notice that the value of x never become a negative 4. Bakit kaya siya hindi pwede maging negative 4? So, because if we are going to substitute negative 4 to our x, makikita natin yung ating denominator, we have 3 times negative 4 is equals to negative 12 plus 12. So, magkakaroon tayo ng 0 denominator. So, alam naman natin, kapag meron tayong 0 na denominator, our function will be undefined. Thus, the table of values has two parts. So, we have the tables from the left of negative 4 going to negative infinity, and the next one is the number from the right of negative 4 going to positive infinity. So, let us proceed. So, from this table, so sabi natin kanina, from the left ng negative 4, that is going to negative infinity. So, pakita natin, if we are going to substitute negative 10 to our rational function, ang kalalabasan natin dito, so we have 4.889. So, if we are going to substitute naman negative 9 to our rational function, substitute natin dito, and then ang kalalabasan natin, we have 5.267. And then, negative 8, substitute natin to our x, ang kalalabasan natin, we have 5.833. And then, if we are going to substitute naman negative 7, ang kalalabasan is 6.778. And then negative 6, substitute natin to our rational function. So we have 8.667. And then negative 5, substitute naman natin, makakuha tayo ng sagot na 14.33. Now, sabi natin, dalawang part yung magiging table of values natin, which is yung isa is to the left, ito yon, to the left of negative 4, and then the next one is to the right naman of negative 4. So, substitute natin. So, we have negative 3, substitute natin dito, ang kalalabas. Okay, so dito mo pala tayo sa 2. Substitute natin, so makukuha natin is 1.11. And then dito naman yung 1, substitute natin sa ating x, makukuha natin is 0.73. And then 0, substitute natin to our rational function, so makukuha natin dyan is 0.167. And then negative 1, substitute natin, so we have negative 0.78. And then negative 2, we have negative 0.67. And then negative 3, pagka sinubstitute natin, makukuha natin is negative 8.33. Okay? So, proceed tayo. Pakita natin siya using the table of value, using the graph. So, mapapansin natin, as x approaches negative 4 from the left, so mula daw dito, going to left,
palapit siya ng palapit kung negative 4. Ito yung ating negative 4. Ayan. Itong line na to. Okay. So, as x approaches negative 4 from the left, yung ating f of x, mapapansin natin, ay pataas ng pataas. And then, also, kapag naman yung ating x is approaches negative 4 from the right, ang f of x naman natin is bumababa. Okay? Now, another one. So let us make a table of values, then sketch the graph of the given function f of x is equal to x squared minus 1 all over x squared minus 4. So based on this function, so this one, you will observe that the value of x never become negative 2 and 2. So, bawal daw siyang maging negative 2 at 2. Bakit kaya? So, try to substitute natin dito sa ating denominator. Negative 2 squared is positive 4. So, minus 4, that is 0. So, magkakaroon tayo undefined. Also, kapag sinubstitute natin dito yung 2 raised to 2, that is 4 minus 4, magiging 0 pa rin. So, ibig sabihin, yung negative 2 tsaka yung 2 is the number na magpapa-undefined doon sa ating rational function. Thus, the table of values has 3 parts. The number from the left of negative 2 going to negative infinity, the number between negative 2 and 2, and the numbers from the right of 2 going to positive infinity. Pakita natin siya using the table. So, sabi natin magkakaroon tayo ng 3 parts of a table of values. So, una is to the right of negative, to the left of negative 2. So, dito yung negative 2 dapat natin. So, negative 2, nagbigay tayo ng mga numbers na nasa tabi ni negative 2 going to the negative infinity. And then the next table naman natin is magbibigay tayo ng number na nasa pagitan ni negative 2 at ni positive 2. So, nandito dapat si negative 2 at nandito naman si 2. So, kinuha natin yung nasa pagitan niya ng mga numbers. And then the next one is yung mga number naman na nasa right ni negative, ni positive 2. So, that is ayan, yung nasa right niya, that is going to positive infinity. So, try natin i-solve. Substitute natin yung mga value na yan doon sa ating rational function. So, if we are going to substitute negative 4.5, so makakuha natin na value is 1.18. And then negative 4, substitute natin sa ating rational function, makakuha natin is 1.25. And then if we are going to substitute negative 3.5, makukuha natin is 1.36. And then if we are going to substitute negative 3, so makukuha natin is 1.6. Kapag naman negative 2.5, ang sinubstitute natin, makukuha natin is positive 2.33. So, sa next table tayo, kapag naman sinubstitute natin ang 1.5, makukuha natin dyan is 0.75. And then, if we are going to substitute 1, makukuha natin is 0. And then, kapag 0, we have 0.25. And then, kapag negative 1 naman, sinubstitute natin, makukuha natin ang 0. Kapag negative 1.5, sinubstitute natin, sa makukuha natin is negative 0.75. So, sa next table naman, kapag sinubstitute natin ang 4.5, makukuha natin na value is 1.18. And then, kapag 4 naman, we have 1.25. Kapag naman 3.5, makukuha natin is 1.36. Kapag 3,
we have 1.6, and then kapag naman sinubstitute natin ang value ng 2.5 sa ating rational function, makakuha natin is 3.33. Now, observe natin yung ating rational function using the graph. So, sabi natin magkakaroon tayo ng 3 parts ng table of values. So, also, using the graph, magkakaroon din tayo ng 3 parts ng graph. So, the first graph is from the left going to negative 2. So, ito yung magiging boundary natin dito. We have the negative 2, and then also we have the positive 2. So, yan yung hindi pwedeng maging value ni x kasi magiging undefined tayo. So, siya na yung magiging boundary. Now, so from left, kapag yung value ng x natin ay palapit ng palapit kay negative 2, mapapansin natin yung magiging value ng ating f of x is going up. Ibig sabihin, increasing siya. So, also, kapag naman yung x natin is approaches 2 from the right. So, mula dito sa kanan, kapag ang ating value ni x ay palapit naman ng palapit kay positive 2, also, ang ating f of x is also increases din. And then, sa gitna naman, kung mapapansin nyo, kapag yung ating x approaches between negative 2 and 2, so pagkapalapit siya ng palapit kay 2, at saka kay negative 2, and then, yung ating f of x, mapapansin nyo, that is decreases. Ibig sabihin, pababa yung magiging value ng ating f of x. Okay? Nakuha? Okay. So now, let us try this one. So in your own, you have to sketch the graph of the following. So we have f of x is equals to x plus 2 over 2x plus 6. And then also, you are going to sketch the graph of f of x is equals to x plus 1 over x minus 2. Okay? So, you have to try. So, sabi nga natin, hindi natin ma-sketch yan kung hindi tayo gagawa pa rin ng table of values. So, on your own, gumawa na tayo ng table of values, and then, you are going to sketch. Okay? So, ito yung magiging itsura ng ating graph dyan. So, sa una, na ating rational function, makukuha natin is this one. Okay? Check nyo yung mga gawa nyo kung kayo ay tama. And then, sunod, try natin to sketch yung ating pangalawang rational function. So, makukuha natin is, ayan, something like that. Okay? So, dito nagtatapos ang ating pag-aaral. Salamat sa inyong pakikinig. Again, this is Sir Melky. Bye!